Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea ng kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Hindi ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel. At tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo, inyong hanaping mabuti ang sanggol, at kapag inyo natagpuan, ibalita agad nyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng tala nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa kinaroroonan ng bata. Ngayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa pili ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpatira pa, at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, maligayang Pasko pa rin po. Batiin natin ang bawat isa. So, huling araw po ngayon. Kaya pwede pa humabol. Huling araw. Tapos, pagkaraan po kasi ng Lunes, pagkaraan ng January 7, ay ordinary time na po. Kaya bukas ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ito po yung Pasko pa din, kasi mas sineselebrate natin yung pagsilang ng Panginoon, December 25. Ito po yung sa Western tradition o rite natin. Tayo po kasing mga Katoliko, may tinatawag na Eastern Rite, saka Western Rite. Tayo po yung nandun sa Western Rite. Kaya kamisa nakikita natin sa gawing Middle East, meron doon yung mga tinatawag nating Eastern Orthodox Church. Mga Katoliko din po yun. Kaya kuminsan nakakasalubong natin yun na doon maraming mga insenso, yung mga simbahan po sa Israel. At ang mas pinagdiriwang po nilang malaking pista na masaya, higit sa pagsilang ng Panginoon, itong araw na ito ng Epiphany, o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Kasi sa tagpo na ito, makukumpleto yung mga larawan natin sa Belen. Noong mga nagdaang Pasko, ang Belen natin, ang Ginoong Jesucristo, ang mahal na Birhen, si San Jose. At ang pinagpahayagan na anghel, ang mga pastol. Pero sa dakilang kapistahan ng Epipanya, pagpapakita ng Panginoon, nandun yung mga pantas. Dito, pinakikilala ang Panginoon hindi lamang ilaw ng sanlibutan, kundi kaligtasan di lamang ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng tao, ng sangkatauhan. Kaya nga mula dun sa silangan, ang mga pantas na ito na sa tradisyon natin, naging hari na. Binigyan pa natin ng bilang, 3.
At binigyan pa natin ng pangalan, bagamat sa tradition po yan nanggaling. Ang pangalan ay Melchor, Gaspar, Baltasar. Baka mamaya ang isagot nyo, Gomez, Burgos, Zamora. Na wag naman po Malyari, diba? Si Raulo yun. Yung nandun sa pelikulang horror. Pero dito, matutunghayan po natin sa handog na ginto, kamanyang at mira, pinakikilala sa atin, pinakikita sa atin na ang sanggol na ito hindi ordinaryong sanggol o bata. Sa katunayan, ang Ebanghelyo, babanggitin po yun. Paglapit ng mga pantas, anong ginawa nila? Nagpatira pa at sinamba ang bata. Nagpatira pa at sinamba ang bata. Ginto dahil ang sanggol na yon ang hari ng mga Hudyo, ang hari na manggagaling sa lipi ni David, ang hari ng sanlibutan. Kamanyang dahil siya ay Diyos. Siya ang anak ng Ama, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. At mira. Yung mira, ginagamit po yan sa balsamo. Dahil hindi siya basta Diyos. Siya ang pag-ibig ng Ama na nagkatawang tao, na magiging kaisa at lalakad sa mundo natin. Kaya nga po, kinukumpleto ng Epifania ang pagkilala natin na yan sa Panginoon bilang Hari ng Sanlibutan, Diyos na makapangyarihan, at tao na nagkatawang taong pag-ibig ng Ama. Sa isang reflection na nabasa ko po sa isang Bible diary, pandasal, pinikap nung nagnilay yung pamilya po niya at doon ko gustong magbahagi din sa pamamagitan ng isang awit. Sumikat po yun noong 1965, isang Broadway musical play na pinamagatang The Man from La Mancha. At marahil kung maaalala natin sa literature nang tayo high school, ewan ko ba kung ba't sa curriculum ngayon kung ano na yung pinaglalagay, kaya hindi na nila alam, yung The Man from La Mancha ay si Don Quixote. Diba? Yun po yung istorya nun Yung tao na talaga napakasugid para manindigan, para sa kabutihan, laging magtanggol para sa katarungan at abutin yung pangarap. Kaya yung awit na theme song nung palabas na yon, sumikat po ng gusto yun at paborito ng marami. Hindi po yung My Way na nakamamatay, kundi The Impossible Dream. Diba? Ang ganda po nung kanta na yun Kinanta rin naman po ni Frank Sinatra yun. At doon sa kanta na yon, may tatlong bagay po siyang hinalaw na gusto ko ding ibahagi sa inyo kasi kaugnay nung dakilang kapistahan natin ngayon. Doon sa chorus part, alam natin simula po nun, di ba? To dream the impossible dream, di ba? To fight the unbeatable foe. Bakit mo, mga imposible talaga. Sa gitna sabi niya, this is my quest to follow the star. So, dun po muna tayo. Yun po yung segue nung kanta. Gaya ng mga pantas, sinundan yung tala. Ang napakagandang simbolo ng Pasko na pinakamahalaga, yun po yung tala. Mawala na lahat. Mawala na yun, nakalambitin na Santa Claus, yung mga dambuhalang mga toy soldiers, yung mga regalo. Huwag lang mawala yung tala at yung Belen. Kasi yun yung pinagdiriwang natin. Yun yung gumabay sa mga pantas kung kaya narating nilang Panginoon. Yun yung hinanap nila. Bagamat tinuturing natin sila'y kilalang mga tao marunong o mayaman sa kanilang kalugaran. Bakit? Para ihandog nila yung kanilang handog na ginto. Dahil yun ang kanilang hari. Kaya ngayon din po yung napakahalaga na hanap natin. Na sa pagpasok ng panibagong taon din na ito, nandun. Pinagkakatiwala natin ang ating Panginoon.
Pinagkakatiwala natin ang ating sarili sa pangangalaga ng Panginoon. Dahil siya ang ating hari. Siya ang tunay na may-ari ng lahat. Siya ang ating dapat sundin. At sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Katulad ng pagtitiwala ng mga subjects sa kanilang mga hari. Ginabayan sila patungo sa tala na yon. At hindi nila tiningnan yung dilim. So imagine nyo, nung panahon po na yun, magta-travel ka doon sa disyerto, sa Negev. Abay, wala kuryente doon. Ang tiningnan nila, Ang tiningnan nila yung liwanag. Ganun din po, pag tiningnan natin ng Diyos, tinitingnan natin yung liwanag na dunudulot sa atin ng Panginoon. Sa ating pagdarasal, yun na hinahanap natin, na liwanagan tayo ng Panginoon sa ating pag-iisip. At hindi tayo madaig ng mga dilim ng buhay at mahintatakutan sa mga ito. Dahil ang Diyos, siya ang ating hari. Isa siyang mabuti at mapagmahal na hari. Yung susunod po doon, this is my quest to follow the sun. No matter how hopeless, di ba yun po? Doon muna po uli. No matter how hopeless. So doon po tumigil yung reflection niya. Bakit? Kasi pagpasok ng taon, di ba? Kaya kung ano-ano ginagawa ng tao, kasi gusto niya maging maganda yung pasok ng taon. Lalong higit yung pinagdaanan natin sa nakalipas ng mga taon. Maraming mga tao nasisiraan ng loob, nawawalan ng pag-asa. Kaya nga lahat ginagawa para mawala yung mga kamalasan, itaboy lahat ng mga pangit o hindi maganda sa buhay. Pero sabi po na isang manunulat, yun daw pong hope, lagi nating alalahanin. 4 na salita daw po yun. Yung 4 na letra ng hope. Diba? Ano po yung letters ng hope? H-O-P-E. Para po sa kanya, doon sa manunulat, yun daw pong hope. Ang ibig sabihin, hold on, problems end. Yun po yung sabi niya. Hold on, problems end. Sabihin niya nga po. So, kaya naririnig natin, carry mo yan. Tiis pa. Walang bagay na hindi kakayanin. At hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat masiraan ng loob. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya yun ang pangalawang handog sa Panginoon ay insenso. Siya ay Diyos. Isang Diyos na tapat. Isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na Ama. Kaya ang kailangan lang, kahit katulad sa mga magulang natin, kung minsan di natin maintindihan. Hindi kagad natin mauunawaan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay o nararanasan natin. Pero kung nandun yung pag-asa natin, nandun yung pagtitiwala natin, dahil nananalig tayo sa Diyos, lahat ng bagay, kahit anong bigat, may katapusan. Sabi nga po ni Santa Teresa, Saint Catherine of Siena, isa siyang matapang na babae na nabuhay sa isang panahon ng simbahan ay nadirimlan. Sa kabila ng kanyang pagiging babae o mahina, makikita sa kanya yung katatagan ng pananampalataya. Sabi niya, hope is our radical refusal to put limits on what God can do. Mahalaga pong maisip na yung radical, hindi po yun yung makitid na pag-unawa na pag sinabing radical, pulahang ka na. Di ba? May mga tao ganun yan, kikitid ng isip sa panahon natin ngayon. Pag nakontra mo, pulahang ka na. Pero ibig sabihin lang po talaga ng radical refusal, galing dun sa mismong puso sa kaibuturan na hindi mo nilalagyan ng limitasyon yung kapangyarihan ng Diyos. At yun ang narinig natin nung panahon ng Kapaskuhan. Walang baog, walang matanda, walang maliit, walang balakid. Pag gusto ng Diyos, walang imposible. Kailangan nga lang po talaga manalig tayo. Kailangan lang po talaga maging matyaga tayo. Kailangan lang huwag tayong mag-alinlangan sa ating pag-asa. At alam natin po yun. Hindi kailanman ang Diyos
namimitawan sa atin. Kaya nga, ang pangalan na ibinigay ay Emmanuel. Sa lahat ng pagdaraanan natin sa ating buhay, lagi nandun yung pag-asa dahil lagi nandun ang Diyos na handa tayong samahan. Ano man yung susuungin natin na yan sa ating buhay. Walang dilim, walang pangamba. At yung pangatlo po, no matter how far. So hanggang dun lang. Pero maganda po yung lyrics na nagandun sa dulo. Pag tumanaw tayo sa kinabukasan, sa bagong taon, di natin alam saan tayo dadalahin, anong mangyayari. At napakaraming bagay para bang napakailap pa din. Kaya minsan nasasabi, malayo yung umaga. Pero hindi. Malayo pa rin yung kapayapaan. Yung mismong bansa ng Panginoon, nandun yung kaguluhan hanggang ngayon. Diba? Sa Gaza, sa Israel, sa Ukraine, sa Mindanao, nandun pa rin yung mga pangarap na mahirap marating, di ba? 20 pesos na bigas, di ba? Hanggang ngayon yan. Hindi po mawawala yan, pag-uusapan lagi. O pagkakasundo, ang pag-uunawaan sa loob ng mga relasyon ng magkakaibigan o magkakamag-anak. Pero, diyan po, napakahalaga na kilalanin natin yung pangatlong handog sa Panginoon. At ano po yun? Mira. Ang Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pagiging hari, sa Kanyang pagiging tapat, hindi siya nakontento na doon. Binigay niya ang Kanyang pinakamamahal na anak at nagkatawang tao. Kung minsan sabihin natin parang mahirap kasi tao lang tayo. Pero hindi po. Sa kahinaan na yan ng tao, sa pagiging tao ng Panginoong Jesucristo, pinakita ng Panginoon yung Kanyang kapangyarihan. At ano yun? Kahit gaano kawalan ng pag-asa, kahit gaano kalayo, no matter how hopeless, no matter how far. Ano yung dapat na taglay natin? Katulad ng mga pantas, pagkaraang makita nila ang Panginoon, sabi po dun sa huli, sinabi ng Diyos sa panaginip, pag-uwi ninyo, mag-iba na kayo ng landas. Tayo din po, yun din yung hinihiling sa atin. Magbago tayo ng landas. Kaya nga di ba bagong taon, tinan nyo nga yung katabi nyo, anong bago dyan? Bago ang kilay? Bago tato? Bago ang mga taba? Mga bilbil? Di ba? Sabi po nila, doon sa bagong taon, alisin mo daw doon sa taon yung N. Ano matitira po? Tao. Bagong tao tayo kapag inalis natin yung mga nakaraan, pag inalis natin yung mga nakalipas na mga nagpapabigat sa atin, pag sinantabi na natin yung mga nangyari na hindi mo na maibabalik. At ano yung ilalahok natin? Yun yung mira. Sa pagkatao ng Panginoon, ano yung naging tao? Ano po si Kristo? Siya ang pag-ibig ng Ama na nagkatawang tao. Ganon din po sa buhay natin. Puspusin tayo ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Gabayan tayo patuloy ng pag-asa. At lalong higit lumalim tayo sa pananampalataya dahil ang Kristo nating sinasampalatayanan ay Hari, Diyos, at pag-ibig ng Ama na nagkatawang tao. At dahil doon, walang imposible. Gagabayan tayo lagi patungo sa Panginoon. Palalakasin ang ating pag-asa at nandun na pananatilihin at magpapatuloy tayo sa Kanyang pag-ibig.